Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doon. Kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi ko rin hindi yan ang gusto ko Sa maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Pwede po ang payaman. Oh, yeah. Sana all. Bibi Sara, bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, partikular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin na ito, dito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titingnan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng mga presidente. Hindi lang Manuel Romualdez, hindi lang kung sino man mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan. Matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya hindi ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa nagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, pupuin ko na lang ang constitution. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote. Yun yung pinaka-problema natin, TV. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo po pababayaan ng Pilipinas. Sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Nasaan na nga lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, mag-welcome na tayo, at ansikin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Manindi po, lead convener ng MISU. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Laban yung pagsabayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangan. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ng magmura. Kaya hindi nyo talaga ako naririnig magmura. Siyempre, galit na, no? Last night was an exasperation. Hindi naman po masagwa Sakto lang. Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. May malalim na. Kasi nire-representan po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed na masyado sa gobyerno. Kaya kung nagmura po kayo, parang kami yung nagmumura talaga. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpupusikot pa alas abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin patago siya, yun yung sinabi ko kay Atty. Lopez. Sabi ko, i-ensure, walang matatapos niya. Baka pag pinagayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi niya siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya. Hindi niya kaya nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap
na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin. Very good working relationship namin. Meron kami magandang division of labor sa trabaho. Kita sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga hindi niya kaya. Kanina, sinasabi niya, balik mo na lang ako sa nanay mo. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up ko. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo. Kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin. Resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya. Kasi na siya. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin na magdedemanda si Pangulo Duterte kay Trillanes, tuwa po kami. Baka gusto niya rin kami pasayahin. Ang literato yan ng Kongreso. Tuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami. Yes. Pagkaroon ng action. Sabi nga niya, Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na tapos mahina na yung tuhod kung nakikita niyo na natural sa mga may edad mahina pag yun ang nilima pero hindi pa kasi ang tagal mo na nakatayo At least andito kayo, lalaban Kasi sa tayo. mga nangyayari, until 2020 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Kasi araw-araw po ang mga balita ko nakikita nyo, grabe po talaga. Patayan po, hanggang yung tsaka ngayon po, mga kidnappings ng mga bata sa Kongreso mismo, district, pakulong sa ginaan. Di ba po, parang ano po talaga nangyayari sa bansa. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maglulupa ng mga taong bayan ng hirap. Lalong na tayo pinahihirapan ng Rosendo. dapat siguro as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. At tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata. Kaya nga, Question po ako, ma'am. Bibi, kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Hindi ako. Yes. Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako, tinitreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is ofera na po ng pera. Paano nila ako ofera ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nangyari sa
akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi at lagi kang may kalaban. Hirap maging politiko. Oo, mahirap talaga maging politiko. Kaya hindi ka kaya nila Ayaw ko magpolitiko, pero unfortunately, hindi siya nabibili ng pera na magsasabi ka lang nabibilhin ko na ayaw ko maging politiko. Kasi sa inyo lang namin nakita yung totoong paglilingkod, pagmamahal. Totoo yun. Kaya mahal na mahal kayo ng tao. Pero kayang-kaya mo yan. Kailangan ka po. Ang mamamayang Pilipino. Ano na po siguro ma'am ang mag-election na po natin with all the therapists na balak na po nila na idala nga po si Atty. Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano po siguro ang next na po natin gagawin ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is inaano namin lahat ng kung ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng test na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Atty. Lopez, and initially sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kahit reklamo at the very least na complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tulong sa amin. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez. Kasi nga, hindi namin na alam kung himatay lang ba siya, sa kakatataan, hindi na namin alam. Humihingi na kami talaga ng tulong. Wala talagang tulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Hindi ko pa ako threatened doon na magpapile ako ng robbery. Hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang, panlilinta. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo? Cellphone ni Laika, kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun, bakit mo pa kami yun lang na magbibigay ka ng workshop? Diba? Bakit mo kami kaganunin? Kukuha sila na yung Kasi passion. nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatol sa dating inulog pa sa si Benito Aquino dati. Yung doktor po ba natin po dyan, talagang doktor po natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Atty. Lopez. Sana po, pabantayan din po si Atty. Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, kasi tulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako inisip lang ako kasi madami na nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bandayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung nagahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor ko ano gagawin dito yan. So, tulungan niyo ako na bandayan siya. Well, yun lang naman yung hinihingi. Final comment na lang po siguro po on House Speaker po, Martin Romualdez, and everything and another defense call with the Congressman. With the cover na po na ipapalagay niya po sana si Atty. Lopez. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po sa mga Congressman. Naka-detain naman siya. Kahapon, hanggang ngayon, naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well, but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis pa ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang
makakasagot yan kung pwede kang pumunta sa Monday kasi gusto niya matapos na siya, ma-discharge na siya at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think would it deploy for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressmen so that they will be able to win vote? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na, nangangailangan lang kami kasi eleksyon. So, yeah. So, I think kailangan natin magpahinga lahat kasi it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog. Kasi From Batasan. Yes. From Batasan And then to St. Bernard, then back to Lexo. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, naku. Alam mo, ang OFW, ang mga sektor na talaga namunang yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin sa ating Kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo. Salamat. Thank you.